Ang pangunahing karakter ay isang tao na, sa simula, ay normal o maaaring may kaunting kapangyarihan, habang umuusad ang kwento, siya ay nakakaranas ng iba't ibang pagsubok, laban, at mga pangyayari na humahantong sa kanyang pag-angat sa isang antas ng kapangyarihan na lampas sa karaniwan, o pagiging isang Diyos. Ang proseso ng kanyang pag-angat ay tinatawag na apotheosis, na nangangahulugang pagiging isang Diyos o pag-aangat sa banal na antas. Madilim pa ang paligid, malamig ang simoy ng umaga ng huling bahagi ng taglagas, at nananatiling madilim ang 4 na oras. May isang ilawan ng langis na nakasindi ng tahimik sa ilalim ng silong ni Luo. Nakaupo si Batang Luo Zing sa tabi ng mesa, tinatakpan ng kanyang katawan ang karamihan sa liwanag ng ilawan habang tahimik niyang inilalabas ang isang lumang libro. Kaka-17 lamang ni Luo Zing ngayong taon, payat ang kanyang pangangatawan, at hindi naman maituturing na gwapo, ngunit may malambot na ugali, lalo na sa kanyang mga mata na puno ng buhay at sigla. Kahit sa ilalim ng dim na ilawan, ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Isang buwan na ang nakalipas simula nang mabasa ko ang librong On the Constitution of Heaven. Maganda ang mga turo nito, ngunit ang tanging salitang paghihiganti gamit ang kabutihan, ay hindi katanggap-tanggap. Bulong ni Luo Zing sa sarili. Sa liwanag ng lampara, nakita ang lungkot sa kanyang mukha, kung hindi lang naniwala ang ama sa mga salitang iyon, hindi sana bumagsak ang aming pamilya sa ganitong kapalaran, at hindi sana namatay ang aking ama. Matagal siyang nag-isip nang biglang marinig ang tunog ng pag-unlock ng pintuan ng silong. Agad na nawala ang lungkot sa mga mata ni Luo Zing at napalitan ito ng katatagan. Agad niyang pinatay ang ilawan ng langis at itinago ang sarili sa ilalim ng lumang kumot. Ang kandado ng silong ay nabuksan, at ilang mga hakbang ang narinig mula sa malayo papalapit. Ang taong nangunguna ay lumapit at tinadyakan ang kama ni Luo Zing, sumigaw sa isang matulis na boses, "Natitira ka pa rin. Bumangon ka na, hindi ka na young master ng loggia." Ang taong ito ay isang tagapangasiwa ng pamilya Luo, may mahaba at matulis na ilong, at may bukol sa kanyang noo, na nakakadiring tingnan sa unang tingin. Binuksan ni Luo Zing ang kumot, kunwaring kinuskos ang kanyang mga mata, bumangon mula sa kama, nagsuot ng sapatos at medyas na walang imik, bagaman luma na ang mga kasuotan, nakadamit pa rin siya ng maayos at malinis. Tinignan ng tagapangasiwa si Luo Zing mula ulo hanggang paa, nagsalita ng walang kwenta sa kanyang bibig, at tinawag ang mga tauhan niya. Isinusuot nila kay Luo Zing ang makapal na armor at posos. Pagkatapos nito, dinala si Luo Zing palabas ng silong patungo sa Loos Theater. Ang pamilyang Luo ay isang malaking angkan sa Chongming County. Mayroon silang 10,000 mo ng magandang lupa at daan-daang minahan. Sila ay tanyag sa Chongming County. Ngunit sa buong silangan, libo-libo ang bayan, at marami ang tulad ng pamilyang Luo, hindi naman sila ranggo sa buong rehiyon. Si Luo Zing ay inihatid palabas ng madilim na silong, dumaan sa maraming gusali at pavilions, at dumating sa harapan ng Yanwu Hall. Malawak ang palaruan ng martial arts hall, lugar ito kung saan nagsasanay ang mga anak ng pamilyang Luo. Sa harapan ay may mga dragon at leon na gawa sa puting marmol. Ang lupa ay 1 metro kwadrado ng itim na basalt stone, at mararamdaman mo ang puwersa kapag ikaw ay nakatayo sa pintuan. Sa gitna ng palaruan, may ilang dosenang mga anak ng pamilyang Luo na nakasuot ng gray na robe, pinangungunahan ng isang guro habang mahigpit na nagsasanay. Ang mga kamao ay kumikislap at nag-aalab, at sumisigaw sila ng malakas. Ang mga batang ito ng pamilyang Luo ay nasa kanilang mga kabataan pa lamang. Upang makamit ang isang tiyak na posisyon sa pamilya, araw-araw silang nagsasanay ng masigasig. Sa huling bahagi ng taglagas, malamig ang hangin, ngunit sila ay pawisan. Anuman ang iba, ang kanilang ulo ay mainit at umuusok ng puting ulap. Sa gilid ng Yanwu Hall, may higit sa 100 mga kalalakihan na may suot ding armor tulad ni Luo Zing. Ang mga kalalakihang ito ay may maitim na mukha, maraming pasa at sugat sa katawan.
Si Luo Zing ay dinala sa gitna ng palaruan at tumayo kasama ang mga kalalakihan. Karamihan sa mga kalalakihang ito na may sugatang katawan ay mga bilanggo na binili ng pamilya Luo mula sa lokal na kulungan. Kapag sila ay binili, sila ay nagiging alipin ng pamilyang Luo. Ang tungkulin ng mga alipin na ito ay maging mga patpat na sinasampal at pinagsasanayan ng mga anak ng pamilya Luo. Taon-taon, maraming alipin ang namamatay o nagiging baldado. Si Luo Zing ay hindi isang bilanggo na binili, siya ay dating panganay na anak ng pamilyang Luo. Noong una, siya ay isang respetadong tagapagmana, at ang kanyang pamilya ay magalang sa kanya. Kahit ang mga matatanda ng pamilya ay magalang sa kanya. Ngunit 2 taon na ang nakalipas, isang malaking pangyayari ang naganap sa Chongyang County. Ang ama ni Luo Zing, ang pinuno ng pamilyang Luo, ay nalasan ng kanyang mga kapatid at biglaang namatay. Dahil dito, bumagsak ang buong pamilya. Ang natitirang 3 bahay ng pamilyang Luo ay nagkagulo at pinahirapan ng mga mapanlinlang na kaaway. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanilang pamilya ay tuluyang bumagsak. Bilang dating tagapagmana, si Luo Zing ay ikinulong at pinaratangan ng pagtataksil. Siya ay naging alipin ng pamilyang Luo at naging patpat na sinasampal ng mga anak ng pamilya, at hindi na muling nakabangon. 2 taon na ang lumipas mula nang siya ay mamuhay ng ganito. Sa loob ng 2 taon, hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang binugbog at ininsulto. Ngayong araw, magpa-practice kayo ng santukan. Pumili kayo ng sarili ninyong patpat na target. Ang pagsuntok sa katawan ng tao ay nagbibigay daan sa inyo na lubos na maunawaan ang mga kasanayan sa aktwal na labanan, pamilyar sa kahinaan ng katawan ng tao, at ang pamamahagi ng mga buto. Utos ng guro ng pamilyang Luo. Matapos ang kanyang utos, ang mga anak ng pamilyang Luo ay isa-isang pumili ng kanilang mga patpat na target. Di nagtagal, narinig ang pagdaing at pagsusumamo sa buong palaruan. Ang mga anak ng pamilyang Luo ay tinatrito ang mga alipin na ito na parang hindi sila tao at hindi sila marunong magpakita ng awa. Marami sa kanila ang pumili kay Luo Zing. Mas malakas ang kanilang suntok at mas malupit ang kanilang pag-atake dahil ang dating tagapagmana ay mas nakakatuwang saktan. Sa harap ng mga kamao ng mga anak ng pamilyang Luo, si Luo Zing ay nagprotekta sa mga maselang bahagi ng kanyang katawan. Walang emosyon, kalmado at walang pagbabago ang reaksyon dahil sanay na siya sa ganito. Di nagtagal, pumasok ang ilang tao sa pintuan ng martial arts hall, isang binata na nakasuot ng brocade ang nangunguna, puno ng kasiglahan. Dumating na ang batang pinuno ng bahay. Batang pinuno, nakalabas ka rin sa wakas, at kitang-kita sa iyong poster ang tagumpay. Ang batang pinuno ay may talento at kakayahan. Siya ang henyo ng ating pamilyang Luo. Siguradong nakapasok na siya sa refining environment. Ang mga tao ng pamilyang Luo na naroon ay tumigil sa kanilang pagbubugbog at nagsimulang mag-usap sa binatang nakasuot ng brocade, at nagsimula silang magbigay-pugay. Nakatitig si Luo Zing sa binatang nakasuot ng brocade, at naramdaman niya ang hindi mapigil ang galit. Ang binatang ito ay si Luo Peiran, ang pinakamatandang anak ng ikalawang bahay, na halos kasing edad ni Luo Zing. Matapos mamatay ang ama ni Luo Zing, pumalit si Luo Peiran sa kanya bilang batang pinuno ng pamilyang Luo. Matagal nang hindi lumabas si Luo Peiran dahil sa pagsasanay. Ngunit ngayon, mukhang lumakas na ang kanyang kakayahan. Napansin ni Luo Peiran ang hindi magiliw na tingin ni Luo Zing, kaya lumapit siya kay Luo Zing at mayabang na ngumiti. Lumapit siya sa harapan ni Luo Zing at nagsalita, "Luo Zing, matagal na akong hindi nagpapakita, hindi mo na ba ako kilala?" Lumingon si Luo Zing, ngunit tahimik lamang na tinitigan si Luo Peiran. Tumingin si Luo Peiran sa mukha ni Luo Zing at ngumiti, "Mukhang hindi mo pa rin nakalimutan ang iyong pagiging panganay na anak ng pamilyang Luo. Hindi mo pa rin matanggap ang iyong kapalaran na maging alipin." Tahimik si Luo Zing, at malamig ang kanyang mukha. Bagamat ikaw ay naging alipin, mukhang hindi pa rin bumaba ang iyong pride.
Hayaan mong subukan ko ang iyong tibay. Hindi ba masyadong boring na bugbugin lamang kita sa karaniwang paraan? Ngumiti si Luo Peiran. Nang tama ang sabi mo, hindi pa rin mamatay si Laozi, bulong ni Luo Zing pabalik. Huwag kang bumitaw, ano itong tono? Nangangahas ka bang magsalita ng ganito sa Panginoong May-ari? Mga alipin, hindi pa ba kayo lumuluhod? Dahil iyan yung lumuhod, humingi ng tawad sa Panginoon, kundi pagsisisihan niyo ang pagdating sa mundong ito. Sumigaw ang ilang anak ng loggia at nagmukhang galit na galit, para bang si Luo Zing ang naghukay ng kanilang mga libingan. Tumingin ng malamig si Luo Zing sa paligid. Ang mga batang loggia na ito ay parang mga aso sa harap niya noon, ni hindi makapag-ingay. Ngayon na nawala na siya ng kapangyarihan, nagbago ang kanilang mga anyo na parang nagbabalik ng pahina ng libro, at bigla na lang silang naging mga aso ni Luo Peiran. Iwinagayway ni Luo Peiran ang kanyang kamay at pinahinto ang mga galit na mga miyembro ng pamilya. Sinabi niya kay Luo Zing, "Luo Zing, alam mo ba kung bakit ako nagkulong?" Hindi nagsalita si Luo Zing, ngunit tiningnan ng masama si Luo Peiran. Dapat mong malaman, mayroon tayong dalawang mundo na nagpapalusog ng daan. Ilang panahon na ang nakalipas, kinain ko ang isa sa mga ito, sabi ni Luo Peiran na may ngisi. Ang mundong ito ay talaga namang kamangha-mangha, at ang malinis na gamot ay hinuhugasan ang aking katawan. Binago ako nito, mula sa pagpapalakas ng laman hanggang sa pagpapalakas ng mga buto, at ang bisa nito ay naabot lamang ng 1/10, nananatili sa aking katawan, tuloy-tuloy na nagdadala ng lakas sa aking katawan, papunta sa pagpapalakas ng dumi na 1 hakbang na lang, ang pagpapalakas ng utak ay malapit na. Langit at lupa ang nagpapalusog ng daan. Ang dalawang halamang gamot na ito ay kayaman ng loggia, ang banal na gamot na iniwan ng mga ninuno. Sinasabing iniimbak ito sa pinakalingid na lugar ng pamilya. Ang karaniwang tao ay hindi pinahihintulutan gamitin ito. Ayon sa utos ng mga ninuno, tanging ang mga anak ng loggia na umabot sa pagpapalakas ng mga buto bago ang edad na 16 ang may karapatang gumamit ng langit at lupa upang mapalakas ang daan. Ang 5 antas ng pagpapalakas ng katawan ay nahahati sa pagpapalakas ng balat, doble pagpapalakas ng laman, triple pagpapalakas ng buto, 4 na antas ng pagpapalakas ng dumi, at 5 na pagpapalakas ng utak. Ang pagkakaiba ng bawat antas ay napakalaki, ang karaniwang tao ay nahihirapan magtagumpay dito, at mahirap magtagumpay ng walang mga dekada ng paghihirap at pagsubok. Ang karaniwang tao na umabot sa triple pagpapalakas ng buto bago ang edad na 30, kahit na ang talento ay maganda. Ang mga patakaran ng utos ng mga ninuno, gamit ang langit at lupa upang mapalakas ang daan, ay dapat umabot sa triple pagpapalakas ng buto bago ang edad na 16, upang magkaroon ng karapatan. Ang 16 na taong gulang na pagpapalakas ng buto ay walang alinlangan isang henyo sa mga henyo. Huwag sabihin na Luo Jia, kahit na sa buong Chongming County, hindi pa ito naganap sa nakaraang 300 taon. Sa una, si Luo Zing ang may pinakamaraming pag-asa na makakain ng langit at lupa. Sa edad na 14, umabot na siya sa rurok ng doble pagpapalakas ng laman. Pinuri siya ng hari ng Chongyang County bilang pag-asa sa muling pagpapasigla ng loggia, ang pagmamalaki ng Diyos, ang henyo sa mga henyo. Nakakalungkot, sa taong iyon, ang panloob na pakikisalamuhan ng pamilya, ang ama ay nasaktan ng kanyang kapatid dahil sa kanyang dalisay na puso, si Luo Zing ay naging alipin ng pamilya, naging target ng laman, at naging bilanggo, at na-stagnant ang kanyang kapangyarihan, at sa araw na iyon, nawala ang lupa. Ang talento ni Luo Peiran ay karaniwan. Sa edad na 16, kakapasok lang niya sa doble pagpapalakas ng laman. Hindi siya kwalipikado upang gamitin ang langit at lupa upang mapalakas ang daan, ngunit naglakas loob pa rin siya. Ang langit at lupa na ito ay ginawa niyang sarili na daan, at kinain ito ng ganitong uri ng walang kwentang basura. Kahit na ang isipan ni Luo Zing ay tuluyan ang naging mapayapa sa nakaraang 2 taon, hindi niya mapigil ang magalit at magalit. Luo Peiran,
ikaw talaga ay sumalungat sa utos ng mga ninuno ng loggia? Lihim na kinain ang banal na gamot, wala ka ng kwenta. Hey, sa aking mga mata, mas mababa ka pa sa mga insekto sa mga bato. Naabot ko na ang rurok ng pagpapalakas ng buto, isang kamay ay maaaring magbuhat ng 1,000 libra, isang alipin tulad mo, kaya kung durugan ka ng isang kamay, ngayon na ako'y lumabas na, hahanapin ko ang isang target ng laman. Hindi pinansin ni Luo Peiran ang mga salita ni Luo Zing. Nang sinabi niya ito, naglabas siya ng isang kamay, pinili kita. Hindi niya pinili si Luo Zing, ngunit nakakita ng isang lalaking nasa gitna ng edad. Nang makita ng lalaki si Luo Peiran na nagturo sa kanya, bigla siyang nanginig. Kahit na siya ay nakasuot ng makapal na baluti, hindi niya mapigilan ang panginginig sa harap ng nagpalakas ng buto na si Luo Peiran, at bigla siyang nabasa. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Luo Peiran at gumawa ng kamao gamit ang dalawang kamay. Inilabas niya ang Phoenix Boxing ng loggia, at ipinakita niya ang kanyang puso sa sukdulan, at ang kanyang katawan ay bahagyang nababalot ng kulay ubing liwanag. Mag-ingat, panalangin, Panginoong May-ari, pakiusap huwag kang masyadong magalit. Nakita ng target ng laman ang momentum ni Luo Peiran, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng desperadong ekspresyon, ang suntok na ito ay tiyak na walang buhay, humihingi siya ng awa. Hey! Hindi nakinig si Luo Peiran sa panalangin ng target ng laman, ang suntok na ito ay tumama sa dibdib ng target ng laman, at narinig ang isang mapurol na tunog. Ang baluti na ginagamit upang protektahan ang dibdib ng target ng laman ay nabasag, at ang buong dibdib ay bumagsak. Ang tao ay tumama sa dingding ng bulwagan ng martial arts at bumalik sa lupa. Ang suntok na ito ay pumatay sa buong armadong target ng laman. Ang Panginoong May-ari ay isang mandirigma. Wala na sigurong makakahanap ng pangalawang tulad niya. Ang Panginoong May-ari ay siguradong magpapasigla sa loggia at magpapalaganap ng loggia. Ang mga miyembro ng loggia, na hindi nag-aaksaya ng oras, ay nagsimulang magpalakpakan. Tila nasiyahan si Luo Peiran sa epekto ng suntok na ito, at pagkatapos ay tiningnan niya si Luo Zing ng may masamang balak. Kusa na lumayo ng isang hakbang si Luo Zing. Kahit na siya ay mas malakas kaysa sa lalaking nasa gitna ng edad, hindi niya kayang tanggapin ang suntok ni Luo Peiran. 2 beses na tumawa si Luo Peiran, at inilabas ang kanyang kamay at tinapik ng 2 beses sa balikat ni Luo Zing. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin agad. Gusto kong makita mo, na mas malakas ako kaysa sa iyo. Pagkatapos nyun, papalayo na si Luo Peiran, ngunit bigla niyang naalala ang isang bagay at lumingon. Tama, nakalimutan ko ang isang bagay, narinig kong ang henyo kong pinsan, sa Qingyanzang ay hindi maganda ang kalagayan, nasaktan niya ang isang malaking tao, at siya ay ipinadala sa pader ng Purgatory Hill. Kapag ako'y nagpalakas na ng buto, pupunta ako sa Qingyanzong para iligtas siya, hahaha. Nang marinig ang salitang ito, biglang sumikip ang puso ni Luo Zing. Kinuha ni Luo Peiran, isa pang miyembro ng pamilya. Gayunpaman, ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay ang kalagayan ng kanyang kapatid na si Luo Wei, na kanyang pinakamalaking kahinaan. Si Luo Wei ang tanging pag-asa ng kanilang mga magulang. Dahil sa kanyang mataas na talento, siya ay narekrut ng Qingyunzang bilang isang panloob na miyembro sa edad na 13 at iniwan ang kanilang pamilya, na dahilan upang makaligtas siya sa mga kaguluhan ng pamilya Luo. Sa loob ng 2 taon, walang anumang balita si Luo Zing tungkol sa kanyang kapatid dahil sa kanyang pagiging alipin. Subalit, sa narinig niyang mga salita mula kay Luo Peiran, tila masama ang kalagayan ni Luo Wei. Ito'y nagdulot kay Luo Zing ng matinding pag-aalala. Habang iniisip ang kanyang kapatid, hindi na napansin ni Luo Zing ang mga suntok na binabato sa kanya ng mga anak ng pamilya Luo. Pagbalik sa kanyang kulungan sa gabing iyon, taglay ang sakit sa buong katawan, isang tagapangasiwa ng pamilya Luo ang nagbigay sa kanya ng isang pakete ng gamot para sa sugat. Narito ang gamot para sa iyong mga sugat,
sabi ng tagapangasiwa bago agad umalis. Dahil ang mga target ng pagsasanay ay hindi gawa sa bakal, kailangan nila ng gamot para sa mga sugat upang hindi mamatay sa loob ng ilang araw dahil sa mga pinsala. Kaya naman, araw-araw ay binibigyan sila ng pamilya Luo ng gamot. Ngunit nang buksan ni Luo Jing ang pakete, isa lamang na pildora ang laman nito, kaya't siya ay nagtanong, bakit isa lang ang pildora ngayon? Anong akala mo? Mas marami ang gusto mo. Sarkastikong sagot ng tagapangasiwa. Karaniwan, 3 pildora ang ibinibigay araw-araw, ngunit ngayon ay isa na lang. Malinaw na ninakaw mo ang iba. Alam mo bang mabigat na kasalanan ang magnakaw sa loob ng pamilya Luo? Hindi ka ba natatakot mamatay? Sigaw ni Luo Jing habang tinatitigan ang tagapangasiwa. Takot ako, pero hindi ako natatakot sa isang alipin lang. Anong gagawin mo? Magre-rebelde ka, sagot ng tagapangasiwa habang tinatapik-tapik ang dibdib ni Luo Jing. Tingin mo ba'y ikaw pa rin ang amo dito? Harap ka sa salamin at tingnan ang sarili mo. Ha. Bagamat galit, nagtimpi si Luo Jing. Ngunit sa kaloob-looban niya, naroon ang isang malalim na pagnanais na maghayganti. Nang makita ng tagapangasiwa ang mukha ni Luo Jing, siya'y kinabahan at mabilis na tumakas palabas. Isinasara ang bakal na pinto ng kulungan. Mga duwag, bulong ni Luo Jing habang iniiling ang ulo, tinatanggal ang galit sa taong iyon. Nang makaupo na siya, kinuha niya ang isang libro at sinubukang magbasa. Ngunit ang kanyang isip ay punong-puno ng pag-aalala para sa kanyang kapatid na si Luo Wei, kaya't hindi siya makapag-concentrate. Hindi ako pwedeng manatili sa pamilya Luo. Bulong niya sa sarili habang naglalakad ng paikot-ikot sa makitid na silong. Ngunit wala akong lakas para makaalis dito. Habang pinagmamasdan ng libro sa kanyang harapan, inis niyang sinabi, walang silbi ang mga teoryang ito. Ano ang pakinabang ng pagbabasa nito kung wala naman akong lakas? Dahil sa galit, kinuha niya ang libro, sinindihan ito sa lampara, at itinapon sa apoy. Habang tinutunaw ng apoy ang libro, nagsimulang magsisi si Luo Jing. Bakit ko kailangang idamay ang libro? Ano bang kasalanan nito? Ang totoo, mabuti ang mga aral nito. Ang mali lang ay mahina ako kaya't hindi ko ito maisegawa. Nang tuluyang masunog ang libro, napansin ni Luo Jing ang isang kakaibang kislap ng ginto sa mga abo. Ano ito? Tanong niya sa sarili habang hinuhukay ang natitira sa libro. Natuklasan niya ang isang manipis na gold foil na nakatago sa libro. Nang pag-aralan niya ito, napansin niyang may mga nakaukit na simbolo dito na hindi niya maintindihan. Habang tinatitigan niya ang gold foil, bigla itong naghiwalay sa libu-libong piraso na bumalot sa buong katawan ni Luo Jing. Sa wakas, ang isang maliit na piraso ay pumasok sa kanyang utak, na nagdulot ng matinding panginginig sa buong katawan ni Luo Jing. Ang bawat piraso ng foil ay lumiwanag bago unti-unting huminahon. Nang hamupa ang liwanag, ang lahat ng foil ay naglaho sa loob ng katawan ni Luo Jing, at bigla siyang nagkaroon ng mga alaala na hindi kanya. Taas ang refining method. Sinaunang paraan ng unang refinement. Gamitin ang sariling katawan bilang kasangkapan, ang sarili bilang espiritu, patigasin at linisin ang katawan, upang maabot ang hongmeng. Ito ba ay isang paraan ng refinement? Alam ni Luo Jing na ang pagre-refine ay isang mahalagang kasanayan. Ngunit ang katawan bilang kasangkapan. Anong ibig sabihin nito? Biglang nag-init ang kanyang katawan na parang nilalagnat. Sa takot na siya'y matesta, tumakbo siya patungo sa isang tangke ng tubig at lumundag dito. Nang umusok ang tubig sa tangke, ang buong tangke ay agad na natuyo. Ang kanyang katawan ay naglabas ng madilim na pulang liwanag, tulad ng isang piraso ng nagbabagang bakal. Nang bumagsak si Luo Jing sa sahig, isang malaking pugan ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang pugan ay mayroong 9 na dragon na nakaukit sa dingding nito, bawat isa ay may iba't ibang kulay. Ang mga mata ng 8 dragon ay nakapikit, maliban sa isang dragon sa ibabang bahagi na nakatingin kay Luo Jing.
Sa ilalim ng nakakatakot na titig ng dragon, ang kaluluwa ni Luo Xing ay nagsimulang magbitak, na parang malapit ng gumuho. Nang malapit ng maglaho ang kanyang kaluluwa, biglang nagliyab ang pugan, bumalot sa kanyang kaluluwa ang itim na apoy, at nagsimula siyang maghirap ng matinding sakit. Paulit-ulit na nasusunog, nadudurog, at muling nabubuo ang kanyang kaluluwa. Ang sakit na ito ay tila walang katapusan, ngunit sa huli, ito'y hamupa. Nang magising si Luo Xing, napansin niyang ang kanyang kaluluwa ay naglabas ng isang mahinang gintong liwanag. Ang pugan sa kanyang isipan ay huminto na sa pag-ikot, ngunit ang itim na apoy ay nanatili, hindi na kasing tindi tulad ng dati. Naintindihan ni Luo Xing na ang kanyang kaluluwa at katawan ay pinatatag ng pugan. Ang kakaibang refining method na ito ay tila ginawa siyang isang buhay na sandata. Habang tinitingnan niya ang liwanag mula sa ventilator ng kulungan, napagtanto niyang halos magdamag na siyang gising, ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagod. Sa halip, pakiramdam niya'y masigla at handa na sa bagong araw. Matapos niyang ayusin ang mga naiwang abo ng libro at ibalik ang tangke ng tubig sa lugar nito, narinig niyang muli ang tunog ng pag-unlock ng pinto ng kulungan. Oras na naman para siya'y bugbugin.